pinakamalakas na palakpak sa ating Panginoon. At ito ang salita ng Panginoon sa umagang ito mula sa mga awit 91 verses 1 to 2. Siyang tumatahan sa lihim na dahon ng kataas-taasan ay mananatili sa lihim ng makapangyarihan sa lahat. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kagalungan at aking katibayan. Ang Diyos ko na siya aking tinitiwalaan. Hallelujah. At sa punta ng church, ikay tumaranas ng problema, tumaraan sa bagyo ng buhay. Patuloy lamang tayo sumiksik at manatili sa Kanya, sapagkat sa Kanya'y kapatagan, may kapahingahan at may kapayapaan, at higit sa lahat siya'y ating sandigan. Sa panahon tayo nakahihina, sa panahon tayo nawawalan ng pag-asa, kaya panagunan nakataas mga kamay, ating buong puso, aamin. Sapagkat ang bawat isa sa Panginoon ay ikaw, ang Jose Cristo sa umagang ito. Pinalangin po ang aming nais. Kagandahan mo ay pagmasdan ang pag-ibig mo.
Praise God. Sige po, lahat po ng pinagpala ay atin pong ibalik sa Lord yung the best clap offering. Hallelujah, Jesus. We worship you, Lord. We honor you in this place. At tanging pangalan nyo lang ang aming iaangat, itataas, dadakilain sa lugar na ito. Praise God. Ayan. Praise God. Happy Sunday. Happy to worship. Happy to worship. Yan. Naalala ko lang din, happy to serve. Para bang SM? Kasi po yung ating pong mga workers, happy to serve. Amen? With joy pag nagsiserve yan kay Lord. Praise God. Happy Sunday, happy to worship, happy to serve para sa Panginoon. Amen? Ayan, bago po tayo magsimula, meron po ba tayong bisita po? First time pong naka-attend po sa Church of God sa Lawag. Pwede po bang pakitaas ang kamay? Ito po sa kanan. Sa gitna po, meron. So sa kaliwa, wala din po. Sige po, tayong lahat ay tumayo. Let's welcome one another with the love of the Lord. Salamat worship team. Ayan, again po, I am very much privileged lang po, no? Privileged to share the Word of God today, this morning, and nawa po tayo po ay maging mouthpiece lang, no? At maipahayag po natin ang salita ng Diyos, ang kanyang mensahe ngayong umaga, and may our God be glorified, no? Ang kanyang dakilang pangalan lamang ang ating mabigyan ng karangalan ngayong umaga. Praise God. Amen? Handa na po ba ang lahat makinig sa salita ng Diyos? Amen. Praise God. Sige po, isang palakpak pa sa Lord. Praise God. Yan. Sisimulan po natin yung ating message today ng some questions po. At ang una pong tanong po dito ay, when did you receive Jesus as your Lord and personal Savior? Yan, may nakakaalala pa po ba? Kailan po tayo nanalangin at tinanggap po natin ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay bilang ating sariling tagapagligtas, no? At Panginoon ng ating buhay. Ako po, I remember it was 1991, May po yun. Parang ako po ay second year high school. Second year high school po ako noon. At it was Friday. Meron pong youth. Overnight po kami noon. Sa Pasay pa po yun, Pasay Church of God. At alam ko po, doon ko po tinanggap ang Panginoon, 1991 po. And yan. Ang tanong po ngayon, how was your life po nung tinanggap po natin si Jesus? When we have received Jesus, how is our life? Free of troubles? Or dumadaan din sa mas madami pang troubles in life? Yan. Mas naging, nung tinanggap pa si Lord, mas naging madali ang buhay. O Lord, mas lalo naging komplikado kasi dating may shortcut ako, Lord. Ngayon, wala na po akong shortcut. Because you are a God of process. That's why dapat po sa tamang proseso, Panginoon, ang aking nilalakaran. So, kamusta po ang buhay natin bilang mga Kristiyano?
Wala nang problema o mas naging komplikado ba? Yan ang tanong. Last po, how is our faith? Kamusta po ang ating pananampalataya nung ating pong tinanggap si Lord? Ito po ba ay growing? Or dating mainit, ngayon po, the faith is diminishing. Nawawala po yung ating pananampalataya sa Lord. How is our faith this morning? Ang ating pong pananampalataya. Hopefully po, sana po ang ating pananampalataya is increasing and getting stronger. At yun naman po ang gusto ng ating Panginoon. That's why po ngayong umaga, kapatid, ito po ang pinapaalala sa atin ng salita po ng Diyos na sa ating buhay Kristiyano, no? Na sa lahat po ng ating pinagdadaanan, no, bilang mga mananampalataya, ito lang po ang pinapaalala sa atin ng salita ng Diyos na ang ating Panginoong Hesukristo po ang ating kailangan. Amen? Ang ating Panginoong Hesukristo po ang siyang kasagutan sa lahat po ng ating pinagdadaanan. No, sige po, palakpakan natin si Lord. Yan. Praise God. Siya po ang kasagutan at mamaya po makikita po natin yan. At ito po ang ating text for today, no, sa Matthew 14:27-33. Ito po ang sabi po dyan. But immediately he spoke to them, saying, "Take courage, it is I. Do not be afraid." Peter replied to him, "Lord, if it is really you." Sa Amplified version po natin kinuha, that's why meron pong naka-close and open dyan na really. While on the other version din po, meron din pong really. No? "Lord, if it is really you, command me to come to you on the water." He said, "Come." So Peter got out of the boat and walked on the water and came toward Jesus. But when he saw the effect of the wind, he was frightened and he began to sink. And he cried out, "Lord, save me." Next verse, 31. Immediately Jesus extended his hand and caught him, saying to him, "O you of little faith, why did you doubt?" And when they got into the boat, the wind ceased. Then those in the boat worshiped him with awe-inspired reverence, saying, "Truly, you are the Son of God." Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Lord, once again this morning, Panginoon, unang-una sa lahat, aming Panginoon, aming Diyos Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Salamat, Lord, sa biyaya ng buhay ngayong umaga na meron kami. Itong hininga po namin na meron kami. Salamat, Panginoon. Kaya nararapat lang po, Panginoon, na ibalik namin sa iyo what due to you, Lord. The praises, the worship, the adoration, the exaltation that belongs to you alone, our Heavenly Father. Lord, sa iyo ang lahat ng aming pag-aawitan kanina, naway naging mabangong samyo ito sa inyong harapan. Naging magandang musika, awitin sa inyong mga taing, Panginoon. At Lord God, ngayong umaga po, amin din ko kayong pinupuri, sinasamba, sapagkat kayo po ay aming tagapaglikha, Panginoon. At kami po ay nagpapakumbaba muli sa inyong harapan, Panginoon. Kami po ay humihingi ng tawad sa lahat ng aming kasalanang nagawa. Patawad, Panginoon. At Lord, nawa, Panginoon, patuloy po na ang inyong banal na Espiritu Santo ay makasama po namin sa aming buhay, Panginoon. Malaya po kayong kumilos, Lord, ngayong umaga sa aming mga buhay. Ang aming mga puso ay buksan, Panginoon. At Lord, nawa ang inyong salita ay mangusap, hindi lang mangusap, bagkus, Lord, manatili sa aming mga buhay at aming lakaran. Kaya, Lord, alam namin sa aming pag-uwi, again, Lord, meron po kayong panibagong ituturo sa amin na siya naming pangahawakan at lalakaran, Panginoon. Kaya salamat, O Diyos. Lord, ganun din po sa mga mahal namin sa buhay, kapwa namin mananampalataya na wala pa o bumabiyahe, patuloy niyo nga po silang ingatan at gabayan. Even our pastor, Lord, na nasa Cebu ngayon, Pastor CDN, patuloy niyo po siyang ingatan at gabayan, Lord. Kaya salamat, Panginoon, sa oras na ito, Lord, sa inyo namin, Lord, itinataas muli, Lord, ang second service. Be with us, Lord. Speak to us. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, palakpakan natin ulit si Lord.
Praise God. Ayan. At ngayong umaga po, ang title po natin, ito po, ayan. Indeed, Christ is the answer. Ayan. Amen? Pag sinabi pong indeed, sa totoo lang. Tinignan ko yan sa Google, sabi ko, paano ba itong indeed? Sa totoo lang, ibig sabihin, truly, Christ is the answer. Amen? At yan po din po, dyan natin kukunin ang ating pag-uusapan ngayong umaga, ang ating pag-aaralan sa acrostic topic natin for today is the word indeed. No? Bakit tayo nag-acrostic? Acrostic para po medyo madali nating matandaan, no? Yung ating mga points, no, at ating pinag-aaralan. Yan. Indeed. Yan. Pero po bago po tayo dumako po sa ating first point, balikan po muna natin yung background ng kwento po. Ano po ang background, no? The disciples had just seen the miracles of our Lord Jesus Christ that had done after feeding the 5,000. No, so ito po, ang tagpong ito, after po to na si Lord Jesus po ay gumawa ng miracles, pinakain niya po yung 5,000 on that day. No, at habang pong paggabi na po, ang ginawa po ng Panginoon, ang sabi niya sa kanyang mga disciples, sige, pupunta tayo dun sa kabilang ibayo, mauna na kayo. Tapos habang si Lord naman ay pinauwi na po ang mga tao. No, so nung napauwi na po ang Lord po, ang ating Panginoong Hesus, siya po ay nanalangin. At habang po siya nanalangin, ang kanyang mga disciples po na nasa bangka ay nahipan daw po ng hangin. Yung kanilang bangka, at ang ihip po ay papalayo po sa shore. That's why po nagkaroon ng certain distance, ang bangka po, hindi po natin alam, sabihin na lang po natin hanggang dyan sa may main road, no, sa highway. Sabihin na lang natin nandyan po yung bangka. So si Lord po, pumunta na po siya doon, no, after dawn, before dawn, ang Panginoong Hesus po ay pumunta po sa kanila nang naglalakad po sa lawa, no? Naglalakad po siya sa tubig. Kaya po nung makita po siya, ang sabi po ng mga disciples, it's a ghost. No, na ano po, siguro meron takot. Then, they said and cried out in fear. So talagang may takot po sila. Kasi po, kahit po ako, gaya nga ng sinasabi ko, pag ako po nakakita ng tao po na naglalakad sa tubig, ang iisipin ko po, ibang espiritu po, meron siya. Why po? Dahil scientifically, ang tao po, lulubog po sa tubig. Ayan po, no? Kaya natakot po sila. At ngayon po, when they cried in fear, no, ano po ang nais po ng Panginoon dito? Bakit po kailangan gawin ng Panginoon yun? No? Merong nais ang Diyos ipahayag sa kanyang mga disciples sa tagpungpong ito. Amen? No? Dapat po nating tatandaan na sa lahat ng nangyayari sa mundo, maging sa ating mga buhay, ito po ay alam ng Diyos. Kaya po, ito po ang ating pag-uusapan, no, for our first point. No? Indeed, Christ is the answer. For our first point, balikan natin ang Matthew 14:27. Sabi diyan, but immediately He spoke to them saying, take courage, it is I, sabi ng Panginoon. Huwag kayong panghinaan ng loob, ako ito. Exclamatory po yan, ha. Tandaan po natin kung ano po yung ginagamit na punctuation, question mark, exclamatory, tuldok lang po ba yan? So ito po merong exclamatory point. It is I. Ibig sabihin po, malakas na sinabi ng Panginoon na ako ito. Huwag kayong panghinaan ng loob. Do not be afraid. When the Lord said this, no, bakit po may exclamatory yan? Take courage, it is I. What comes into our mind? Nung binabasa po natin yan, dapat po kasi pag nagbasa po tayo ng Bible, alamin din po natin ano ang senaryo. Ito po, sa tagpong ito, kung kayo po ang sasabihan ng Panginoon, take courage, it is I. Ano po ang dating sa atin nito, mga kapatid? Ano po ang dating sa atin? Pag sinabi ng Lord Jesus, nakaharap mo siya, it is I. Huwag kang panghinaan ng loob. Panghihinaan ka pa ba ng loob? Or hindi? Pero po ang ating Panginoong Hesus ang nagsasalita in this very moment. Kaya po, ano po ang una nating point? Unang-una po, it is Jesus. No? If it is Jesus, He is in control. If it is Jesus, He is sovereign. If it is Jesus, He holds the future. Yun po dapat ang dating sa atin nito, kapatid. Every time po na pabanggitin ang pangalang Jesus, ito po ay sovereign, hawak niya po ang future,
He controls everything na nangyayari sa ating buhay. Kayang gawin po ng Panginoon. Kaya po in Chronicles, tingnan nyo po, 1 Chronicles 29:12, ang sabi po dyan, both riches and honor come to you, and you reign over all, sovereign. In your hand is power and might, in your hand it is to make great and to give strength to all. Ayan po. Kaya po itong sa tagpong ito, pambira, takot po yung mga disciples during that time. Sila po ay nawalan ng lakas ng loob. Kaya po ang sabi ni Lord, don't be discouraged. Take courage, it is I. Chronicles na sabi, bakit po sovereign si Lord? In His hand there is power and might. In your hand, O Lord, it is to make great. That's why po ang mga kamanghamanghang bagay kayang gawin ng Panginoon. Feeding the 5,000 dahil lang sa 2 tinapay, 1 isda. Napakain po. Napakain. No? Isda at tinapay. 1 isda, 2 tinapay. Tama? Yun. 2 fish, 5 loaves. Yan. Yun lang po ang dala-dala ng bata. Dala-dala ng bata, fish and bread na piraso lang, enough para sa bata, pero po ang pinakain ilan? 5,000. May sobra pa. Ito pa yung ginagawa natin. Sinasharon po. Amen. At ito po talagang pinasharon po ito. Sabi po, they were left over. Kaya tingnan niyo po, kamangha-mangha po ang ginagawa ng Panginoon. That's why sinasabi niya, it is I. Take courage. No? Next point po natin. Ano pong sumunod dyan? God is sovereign. He holds the future. In Isaiah 43:13, it says, for eternity to eternity, I am God. Tingnan po natin. No one can snatch anyone out of my hand. No one can undo what I have done. That's a powerful statement, verse from Isaiah 43. From eternity to eternity, I am God. No one can snatch anyone out of my hand. Sino po yun, kapatid? Kayo po yun. Ikaw at ako, nayo po ay nasa kamay ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin si Lord. At ang dyablo po, paikot-ikot lang po yan dyan. Umaatunga lang. Gusto kang kunin, pero hindi niya magawa. Why? Because you are in the hands of God. Pag tayo po ay nasa kamay ng Diyos, kahit ano pang atungal ng dyablo, hanggang atungal na lang po siya. No one can undo what I have done. Hindi din po pwedeng i-reverse kung ano na ang ginawa ng Diyos. Kung gusto ka po niyang pagpalain, iligtas, gagawin niya po yun. Wala pong makakapigil. That's why po pag sinabi pong Lord Jesus, He is sovereign, He holds the future. Dahil noon pa man, siya na rin po ang kasama ng ating Diyos Ama sa langit na naglikha ng langit at lupa. Kung wala daw po ang Panginoong Hesus, itong mga nilikhang ito ay wala din po. That's why our Lord Jesus Christ, sabi niya, it is I, He is sovereign. He is in control and He holds the future. Second point po natin, Matthew 14:27. Ang sabi po dyan, but immediately He spoke to them, saying, take courage, it is I. Ngayon ang gagawin po natin, do not be afraid. Yan naman po yun. Bakit po sinasabi ng Lord yun? Para po, kung ganito po ang pagkakilala natin sa Lord, He is sovereign, He holds the future, then po ang sinasabi ng Panginoon, do not be afraid. Do not be afraid, kapatid. Sabihin po natin sa katabi natin, hindi kailanman dapat tayo matakot. Sabihin nyo sa katabi nyo po. Hindi kailanman tayo dapat matakot. Why? Bakit ang ating Panginoong Hesus mismo ang siyang nagsabi nito? Do not be afraid. That's why po, second point po natin, never fear, kapatid, because God, our Lord Jesus Christ, He is faithful in His promises.
Ang pangako po ng Panginoon, faithful po siya diyan. Kaya po sinasabi niya, do not be afraid. In Deuteronomy 7:9, ang sabi po diyan, understand therefore that the Lord your God is indeed, wow, may indeed din dito, indeed God. He is the faithful God who keeps His covenant from 1,000 generations and lavishes His unfailing love on those who love Him and obey His commands. Tingnan po natin. He is faithful in His promise. Ito pong pangako po niyang ito kina Abraham, kina Jacob, kina Moses, kina David. Faithful God who keeps His covenant from 1,000 generation. At tayo dati na mga Hentil, tayo dati na walang Kristo sa puso, ito din po ng ating tanggapin ang Panginoon, ito na rin po ang sinabi niya sa atin. Our God is faithful God who keeps His covenant from 1,000 generation. Ibig sabihin po, sa iyo, sa iyong anak, sa iyong apo sa tuhod, sa iyong apo-apo sa talampakan, ano pa sunod doon? God is faithful in His covenant from 1,000 generation. At yun po yung ating tinamasa po, nung sabihin niya po yan, nung tanggapin natin ang Panginoon. But again, the reminder is this, for 1,000 generation and lavishes His unfailing love, tingnan niyo po, on those who love Him and obey His commands. Palagi pong kailangan po, in return naman po natin sa pag-ibig ng Diyos, bilang isang anak, igagalang po natin ang ating mga magulang. How much more is God na siya pong nagbigay ng hininga sa atin? How much more is God na sobrang kabutihan na po ang ipinakita niya sa atin? That's why we need to honor God and to obey Him. In 2 Timothy 2:13, NLT ang ganda po, and it is powerful again. Ang sabi po dyan, if we are unfaithful, He remains faithful. For He cannot deny who He is. Hindi po madidinay ni Lord na ako ay faithful sa aking mga salita. Pag sinabi kong, anak, pag lumapit ka sa akin, ikaw ay aking bibigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya lang tayo po, ito sa tagpong ito, tayo po sa buhay natin, we are unfaithful to God. Kahit po tayo unfaithful, ang sabi niya, He remains faithful, for He cannot deny who He is. Kaya nga po yung prodigal son, nung kanya makuha ang kanyang mana, nilustay sa kung saang bagay, nawala, naubos ang lahat. Saan po tumira yung prodigal son? Tumira na lang po siya sa fence ng baboy. Ano na pong kinakain niya? Pagkain ng baboy. Anong amoy niya? Amoy baboy. Dahil wala siyang matuluyan. Kahit po ang fence ng baboy, talo-talo na. Kahit pagkain ng baboy, talo-talo na. Ganun po ang prodigal son. Pero isang araw po, napag-isip-isip niya, hindi ganito sa tahanan ng aking ama. Kahit yung mga servant doon, hindi kakain ng ganito. Meron silang sapat na pagkain. Uuwi na lang ako, kahit ako'y maging isang servant. Kasi hindi ko na masikmura itong kinakain ko. Kanin baboy. So sa pag-uwi niya, habang tinatanaw siya ng kanyang tatay, ng kanyang ama, nakita siya. Siya po ay agad-agad pinuntahan at niyakap kahit amoy baboy. Ganun po ang Diyos. Even we are unfaithful, He is faithful. Balik ka sa akin, anak. Kaya kung tayo man ay nawawala sa landas, babalik lang po tayo sa Panginoon. He is faithful to forgive us our sins. That's why nung niyakap ang anak, hindi naman sinabi, amoy baboy ka. Pagkayakap sa anak, kuha nyo ng magandang damit, at higit sa lahat yung singsing. Anong symbolizes ng singsing? Anak ka. Kaya tayo po, what we have in Jesus is that, ano pong sabi last week? We are not just been adopted, but we have been identified as children and heirs of God. Sige, palakpakan natin si Lord.
Ganun na po yung tawag sa atin. Na dati po tayong suwail, walang Diyos, walang Kristo sa puso. At dahil faithful ang Lord, ang sabi niya, tanggapin mo lang ako, anak. Humingi ka ng tawad, tatawagin kitang anak ko. Amen? And we have been reconciled with the Lord. Same with this, 2 Timothy, ang ganda po. If we are unfaithful, He remains faithful, for He cannot deny who He is. Our God is a just God. Kung may kasalanan, kaya kanyang parusahan kung tutuusin. Kaya lang po, mayroong pag-ibig din ang Panginoon. Sa halip na parusa, pag-ibig ang pinairal, binigyan tayo ng pagpapatawad at binigyan pa tayo ng buhay na walang hanggan. Ganun po ang ating Panginoon. And He is faithful sa kanyang salita. He cannot deny who He is. He is just and He is a loving God. Next point po natin, moving forward, Matthew 14:28-29. Sabi diyan, Peter replied to Him, Lord, if it is really You, command me to come to You on the water. Alam niyo po, may dalawang tagpo ang pwede nating kunin dito. It may be Peter is doubtful, pero pwede rin si Peter is making sure sino ba talaga ang kausap niya. Kaya lang po ang question kasi dito, kasama na ni Peter si Lord, nakita niya na ang miracles nung pinakain ng 5,000, alam niya na kung ano ang boses ni Lord, at sinabi ni Lord, it is I, do not be discouraged, do not be afraid. Pero dito po sa tagpong ito, sabi ni Pedro, Lord, if it is really You, command me to come to You on the water. So ano naman po yung pwede nating i-take po dito? Pwede din po na si Peter ay nagsusurbolan din po, sino ba talaga tong kausap ko? Baka ito po ay nagpapanggap lang. Baka po ito ay diablo. Kasi sino po ba naman ang makakapaglakad sa lupa, sa tubig that time? Wala po. And it just remind me sa atin po mga Kristiyano ngayon, na we make sure na ang ating pong pakikinggan, ating paniniwalaan ay walang iba kundi ang salita ng ating Diyos. Sige po, palakpakan natin si Lord. Why? Because sabi po sa mga sandali pong ito, marami pong lalabas na bulaang propeta. In fact po, naririnig naman ni Pedro si Lord, alam niya naman yung boses niya, pero to make it sure, Lord, if it is really You, command me to come to You on the water. So it reminds us na hindi po lahat ng nagtuturo ay dapat natin pakinggan. Because ang devil po ngayon, akala po natin daw tupa, pero wolf pala, na nag-anyong tupa lang, or sumuot ng tupa, sheepskin. Kaya po mapapakinggan natin, at in the last days, ang ituturo na lang kung ano na lang po yung masarap daw po sa tenga. Something na magkikiliti ng tenga. Hindi na daw nila pakikinggan ang tamang turo. Ayaw na nilang pag-usapan ang kasalanan, ayaw na nilang even the salvation. Hindi na po yan tinuturo. Di ba po? Hindi na po tinuturo. That's why po si Pedro po, if it is really You, command me. Ang nagustuhan ko po dyan sa salita pong ni Pedro na yan, no, if it is really You, and that would be our third point. Peter is dependent on Jesus. Kasi kung hindi si Jesus yun, mapapahamak. I make sure that I am in the right path going to Jesus. Ganun po. Siniguro po ni Pedro. Why? Because kung kay Jesus po, all things are possible. Kasi kung hindi si Jesus yun, Lord, ikaw po ba yan? Oo, ako to. Sige, halika rito. Hindi si Jesus. Baka lumubog si Pedro. But Peter makes sure that ang kanyang kausap ay totoo ang ating Panginoong Hesukristo. That's why all things are possible with the Lord. Kaya po ang sumunod po noon, anong sabi? He said, come. So Peter got out of the boat and walked on the water and came towards Jesus. Nakita po natin, paano po kung hindi si Lord yung kausap niya pala, nagpapanggap lang? It's the devil. Kaya sa atin po, again, we make sure that we have that discernment bago tayo magdesisyon, Lord, ito po ba ang gusto niyo sa buhay ko? Lord, talaga bang kailangan niyo po akong pag-abroadin?
Lord, talaga bang kailangan kong magtrabaho dito? Yun po. Let's make sure na ang ating pong sinasanggunian mismo ay ang ating Panginoong Jesus. That's why po, all things have been possible during that time, and Peter had walked in the water. And it is a very, napakagandang experience po ito sa buhay ni Pedro. Alam po natin na yun po ang gusto natin din, no? Maka-experience ng magandang buhay. Maka-experience ng totoo ang ating Panginoong Jesus. That's why po si Peter, Lord, if it is really you, command me to come to you on the water. Next point po natin. But when he saw the effect of the wind, he was frightened and he began to sink. Yun naman din po ang naging scenario during this time. And he cried out, Lord, save me. When he saw the effect of the wind, he was frightened and began to sink. Ano pong next point po natin? No? Ang ating pong Panginoong Hesukristo, nakilala po natin, ang dami pong tinuro, our faith is growing, no? Hopefully, no, nung makilala natin ang Panginoon, nagiging strong ang ating faith. Pero take note po, ang kausap po again ni Lord dito is Peter. Si Peter po ang kausap. Si Peter po ay isang fisherman. Di ba po? Si Peter po ay isang fisherman, no? Kaya po sa tagpo pong iyon, no, habang siya po ay naglalakad, nakita niya po yung hangin, no? Nung makita po ni Pedro ang hangin, siya po ay unti-unting lumubog. Now, what is our next point here? Expect po na sa buhay Kristiyano, trials and sorrow ay dumarating sa ating buhay. Even nung tinanggap natin si Lord, that's why we are asking, kamusta po ang buhay natin? Puno ba ng problema o free ng problema? Kaya lang po, sa buhay ng Kristiyano, expect trials and sorrows in life. It is inevitable. Yan po ay nangyayari. Why? Ang sabi po sa John 16:33, ano pong sabi? I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth, you will have many trials and sorrows. But take heart because I have overcome the world. Yun po ang kagandahan. Merong kasunod. Huwag kang mawalan ng pag-asa, huwag kang panghinaan ng loob because I have overcome the world, sabi ng Panginoon. But again, you will have many trials and sorrows in life. So bakit po ba hinahayaan ng Lord ang trials and sorrows in life sa buhay nating mga Kristiyano? Sapagkat dito po, again po, sa ating trials and sorrow, ito po ang nagpapalakas sa atin. Ito po ang nagiging testimony natin na ang Lord ay tinulungan ako, kapatid. Sa mga ganyang bagay, kapatid, tinulungan ako ng Panginoon. Siya ang nagpalakas sa akin. That's why nga po, habang sila po ay nakita na ang Diyos ay lumalakad sa water during that time at ang tingin nila, it's a ghost. Pero po, ang Diyos po ang siya ding nagpalakas sa atin. No? It is I. No? Ang Panginoon, then sabi ng Panginoon, never fear, depend on Jesus, yun ang ginawa ni Pedro. But eventually kasi merong mga trials and sorrows in life. It is inevitable. It will strengthen us, or even the trials and sorrow, ang sabi, it may correct us. Bakit po? Baka kasi sa iba na tayo pumupunta. Bakit po pinadaan tayo doon? To check our heart. That is one of the ng trials and sorrows in life. Bakit nangyayari? To check what is inside our heart. Remember po, Cain and Abel? Cain and Abel, simple lang po. They offered the same, the best. What is the best? Inoffer ni Cain, inoffer ni Abel. But what happened? Tinanggihan ng Lord ang kay Cain. Diba? It's as simple as that. Hindi tinanggap ng Lord ang offer ni Cain. Pero what happened? As a Christian, pag dumaan sa trials, ano dapat ang ating response? Lord, ano po ang mali? Dapat ganun ang sagot ni Cain eh. Panginoon, the best din naman po itong ino-offer ko. Bakit po kaya hindi nyo tinanggap? That's the proper sagot ng isang Kristiyano. Pero po, ano ang sagot ni Cain?
siya po ay nagalit, siya po ay nainggit, at anong ginawa niya? Cain, pinatay po ang kanyang kapatid. Simple lang po, dahil lang hindi tinanggap ni Lord ang offer. Pero po, sa loob ng heart ni Cain, meron palang galit. So tayo po dumadaan sa ganun para makita ng Lord, ano ba talaga ang nasa puso natin? Are we angry? Or are we will be faithful to God? We will be, ang Diyos ang ating panghahawakan. Sa Diyos tayo magtitiwala. Trials and sorrows in life, dumarating po sa ating buhay. It's inevitable. Next point po natin, but when he saw the effect of the wind, he was frightened and he began to sing. And he cried out, Lord, save me. Nung si Pedro po ay lumulubog na, again po, ang sinasabi po natin, si Peter po, isa po itong fisherman. Si Pedro po, isang fisherman, at I believe na kung fisherman po, marunong pong lumangoy. Sino po marunong lumangoy? Taas ang kamay. Yun, si Kuya Larry, marunong. Di ba po? Hindi tayo fisherman. O kaya maglangoy-langoy aso na lang para lumutang. Kung hindi pa rin marunong lumangoy, magpo-floating ka lang. Ganyan lang. But bakit po si Pedro during this time, isa po siyang fisherman, lumulubog? Nung makita niya po yung hangin, lumubog po siya. Pero po, ang gusto po nating kunin din po sa tagpong ito, huwag natin tingnan yung paglubog ni Pedro. Talagang, ang Kristiyano po, may time na pwede tayong lumubog dahil sa problema. Pero ano po ang aral po dito? Nung si Pedro po ay lumulubog, ang sabi niya, Lord, save me. Again po, it is exclamatory. Sa ibang translation po, and Peter shouted out, Lord, save me. Ano po yung gusto nating iparating po dito sa tagpong ito? Next point po natin, kung merong trials and problems in life, we need to entrust it to God. Amen? We need to entrust it to God and call on His name. Kaya po si Pedro nung lumulubog, ang sabi niya, Lord, save me. Wala po siyang ibang tinawag kundi ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Wala po siyang ibang inasahan kundi ang Panginoong Hesus. Hindi niya po inasahan yung pagiging fisherman niya na marunong po siyang lumangoy. Dahil sa dami ng problema o dahil dun sa hangin o sa dami ng problema natin, pwede tayong lumubog gaya ni Pedro. Na out of focus na si Pedro. Pero kahit out of focus ang kagandahan, ang tinawag niya ang Panginoon. Kaya ang sabi po sa Romans 10:13 lang po yan. Sabi po dyan, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. That's why si Pedro po, during that time, Lord, save me. Physically, Peter was saved. But most of all, yung salvation, yung pagsisave sa iyo at sa akin is ang ating spiritual life. Amen? Yun po ang pinaka-importante. Na at the end of the day, yung ating buhay, pag tayo ay kinuha ni Lord, alam natin kung saan tayo pupunta. At the end of the day, pag ang Lord bumalik ngayon, dahil tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay, meron po tayong buhay na walang hanggan. At the end of the day, dahil lumapit tayo sa Lord at humingi ng tawad, pinatawad po tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kaya po, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. At yan po ang ginawa ni Pedro. Next point po, immediately Jesus extended His hand and caught him, saying to him, O you of little faith, why did you doubt? Tingnan niyo po, immediately po, nung tinawag ni Pedro ang Panginoong Hesus, ang kanyang pangalan, save mo ako Lord, pakiligtas ako Panginoon, immediately, Jesus extended His hand. So tayo po, pag nagkaroon ng troubles, trials, sorrows in life, tawagan ang pangalang Jesus. Amen? But again, ang sabi po dyan, O you of little faith. Bakit po natin i-highlight yan? Bakit po sinasabi ng Panginoon,
Oh, you of little faith, why did you doubt? Ang next point po natin, indeed, God, Christ is the answer. Ang sinasabi niya, don't doubt on your faith. Focus on Jesus. Focus on Jesus. Kaya nga po ang sinasabi po, kahit katiting na faith, mustard seed ang sinasabi ng Bible, it can move mountains. Ngayon dito po, maliit na kayong faith, pinagdudahan mo pa. Saan po tayo dadamputin? Kaya po ang sinasabi ng Lord, do not doubt kung anong meron ka ngayon. Do not doubt sa pananampalataya mo ngayon, kapatid. And focus on Jesus. Kaya po si Peter, nung nawala po yung faith, nung na-out of focus po si Pedro, lumubog po siya. Pero again, nung lumapit sa Panginoon, tinulungan ng Panginoon. Balik yung focus kay Lord, Jesus, help me. Tinulungan ng Panginoon. Ang reminder, kapatid, do not doubt your faith. Kung meron kang panampalataya sa tingin mong maliit, kapatid, yan ay pagyabungin, magbasa ng Biblia, magtiwala pa sa Diyos. Yun po ang gusto ng Panginoon. Let's focus our eyes on Jesus. Kung meron man tayong mga problema ngayong, kapatid. For our conclusion po, and when they got into the boat, the wind ceased. Every time po na pag ang Panginoong Hesukristo ay kasama natin, nagiging peaceful ang buhay kung totoong nasa atin ang Panginoon. That's why po nung ang Panginoon at si Pedro ay humakbang sa boat, ang sabi po, the wind ceased because our Lord Jesus is the King and the Prince of Peace. Then those in the boat whispered him with awe-inspired reverence. Ito dapat palagi, every time we see, we hear the word, the name of our Lord Jesus Christ, with awe-inspired reverence, we will say, truly you are the Son of God. Kaya po nangyari po ito eh. That's why para po ang mga disciples during that time, makita pa nila kung ano ba talaga si Kristo sa buhay nila. That experience ni Peter, that experience nakita ng mga disciples, mas nakita nila sino ba talaga si Kristo sa buhay nila. Sino ba talaga si Kristo sa buhay mo ngayon, kapatid? Can we also say that truly, Lord Jesus, you are the Son of God? Amen? And if we have Jesus, we have peace. That's why po, for all of our trials and sorrow, ating pong tatandaan, Christ is the answer. Amen? Malakpakan natin si Lord. It is Jesus, the sovereign God, who holds the future. We will never fear because He is with us. We will be dependent on Jesus because He can do all things. There's no impossible sa ating Panginoon. When trials and sorrow came into our life, we will entrust it to God. And hindi po tayo dapat magduda sa ating pananampalataya. At sa lahat ng bagay, sa lahat ng katanungan, kapatid, sa lahat ng problema, Christ is the answer. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Kapatid, as we heard the message of the Lord this morning, alam niyo po ako, may dinaanang problema kanina. Lahat po tayo may sorrow. Lahat po tayo may trials. That's why I'm late din kanina. Meron po akong pinagdadaanan. Kaya nga sabi ko na lang kay Mrs., I need to go. Ikaw nang bahala. I called my brother.
Tol, kayo nang bahala, I need to go. I leave it to God. Lahat po tayo may pinagdadaanan. So if you have that as well in our lives, kapatid, wag po nating i-mind ang ating katabi. Angat po natin ang ating kamay as the worship team is singing to the Lord, worshiping. Taas natin ang kamay natin and sabihin natin sa Lord, iiyak natin sa Lord, isigaw mo sa Lord, ano man problema, meron ka kapatid. This is the time. Magmuni-muni with the Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin Oh, hallelujah, Jesus. sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim ng masong Oh, hallelujah. Kapatid, sa surrender it to dakong God. lihim. Itaas mo na sa Panginoon niyang kapatid. Mananatili All is possible sa ating Panginoon. Oh, hallelujah. sa dakong Purihin ka, O Diyos, salamat, Panginoon. Sapagkat sapat ka sa iyong mga salita. Hallelujah. Jesus, Jesus, thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, nakita mo ang kamay ng iyong mga anak nakataas, Lord. Hallelujah. Patunay, Lord. Inaamin namin, Lord, na we cannot do anything, Lord, without you, Father. Lord, batid mo ang kanilang mga pangailangan, Panginoon. Batid mo ang kanilang iniiyak, kanilang niluluhod. Sapagkat kami ay katulad din ni Pedro, Lord, na minsan, Lord, with these trials and troubles and sorrows in life na dadating sa aming buhay, pwede rin po kami lumubog, Panginoon. That's why we are calling in your name, Lord Jesus. Lifting our hands, Lord, save us. Lord, be with us. Lord, protect us. Lord, help us. Hallelujah. Sa iyo lang kami aasa, Panginoon. Wala nang iba. Sa iyo lang kami aasa, Lord. Sa iyo lang, Panginoon. Kita mo ang kamay na iyong mga anak, Panginoon. Sa mga sandaling ito, Lord, maaari po bang unatin niyo? Iunat ang iyong mga mapagpalang kamay, Lord God, sa mga kamay na ito nakataas. Lord, kagalingan, Panginoon, sa lahat ng may karamdaman. Lord, financial breakthrough sa lahat ng nangangailangan, Panginoon. Lord, emotional breakthrough, Panginoon, sa lahat ng mga nasaktan, Panginoon. Higit sa lahat, Lord, spiritual breakthrough sa bawat isa na narito. The Lord, this faith that we have in you, Jesus, ay patuloy na lumago ng lumago. At Lord, magamit ang buhay na ito, Panginoon, sa inyong ikaluluwalhati. At higit sa lahat, Lord, magamit ang buhay na ito, Panginoon, upang ipahayag ang inyong pag-ibig, ipahayag ang kaligtasan na inyong ipinagkakaloob sa bawat isa, Panginoon. Kaya Lord, salamat. Salamat, O Diyos, sa pag-ibig nyo. Salamat, O Diyos, sa inyong kabutihan sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa lahat ng bagay. Salamat sa buhay na ito, Panginoon. Salamat sa katugunan, sa aming mga pangangailangan, sa aming mga panalangin sa oras na ito. Purihin ka, sambahin ka. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. At salamat sa salita ng Diyos ngayong umaga. Nawa ito po ay nangusap at ito po ay ating maisapamuhay at lakaran. Ito po ay magbago ng ating buhay. Amen. Praise God. At tayo po ay dadako na sa ating pagbibigay. Maaari po ba nating itaas ang ating pagbibigay at ito po ay ating ipanalangin. Then closing prayer na rin po tayo. Panginoon, unang-una sa lahat, Lord, salamat sa malusog na pangangatawan. Salamat, Lord, sa kalakasan upang makapaghanap buhay, upang, Lord, amin ding maharap ang business kung meron man, Panginoon. At ang mga ito, Panginoon, ay merong bunga, Lord.
That's why, Lord, ibabalik namin what is due to you, these tithes, Lord. Kalakip din po ng tithes, Panginoon, ay ang aming kaloob na handog, Lord. Joyfully, Lord God, in our hearts. Nawa, Lord, ang mga kaloob na ito, Panginoon, ay magamit sa ikalalago, ikalalawak ng inyong gawain dito sa Barangay Salawag. And also, Lord God, dalangin namin sa lahat ng walang hanap buhay na naghahanap, Lord, kalooban nyo nga po sila ng hanap buhay. We speak promotion, Lord, sa bawat isa. Lord, pagpalain nyo inyong mga anak, Panginoon. Extend, Lord God, inyong kamay, mapagpalang kamay. Pagpalain nyo ang bawat pamilya, Panginoon. Ang may karamdaman ay pagalingin nyo. At sa aming pag-uwi, Panginoon, dalangin namin na patuloy nyong balutin ang inyong banal na dugo, ang relasyon ng mag-asawa, ang relasyon ng magulang sa anak, na walang makakasira dito, lalo na't gawa ng kaaway. At Lord, patuloy nyo kaming ingatan saan man kami pumunta. At Lord, ano man po ang gawin ng aming kamay, saan man dumako ang aming paa, Lord, ano man sabihin ng aming bibig, ito'y maging kaluguran sa inyong harapan at maging pagpapala sa aming kapwa. Itong aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan, praise God. Sige po, ating itaas ang ating kamay. Hallelujah. Church of God, Salawag, as we depart from this place, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Everybody shout, Amen. God bless us all.